Yon, welcome, welcome, welcome. Anong welcome? Ay, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV, okay? So, ang pag-uusapan natin ngayon, alam nyo na kung sino si Congressman Miao. Si Congressman Miao, ito si Kiko Barzaga ng Dasmariñas, Cavite. 4th District ng representative ng Dasmariñas, Cavite. So, bali, siya yung pinakamainit ngayon kasi parang lahat ng siya yung, alam mo yun, siya yung kumakalaban o yung dumadarag o yung sabihin na natin na binabara niya si Romualdez pagdating dito sa nangyayari dyan sa house. Yung unang-una nga niyang sinabi, I think, hindi ko alam kung una to o yung pangalawa, sinabi niya na ang una dapat na imbestigahan, ang una dapat asikasuhin si Romualdez kasi nga siya naman talaga yung speaker. Kung hinahayaan niyang mangyari yung mga nangyayari dyan sa loob ng kanyang nasasakupan, dapat siya rin imbestigahan, di ba? So tapos meron pa tong mamaya nandyan sa balita natin, dyan sa video natin na ito kumanta ng upuan sa loob ng Congress. Si Congressman Miao. Syempre yung aso ni Romualdez, hindi papatalo yan. Kailangan tumahol yan. Kung may aso si Romualdez, kailangan kalabanin yung pusa ng Kongreso. Ha? Kasi alam nyo, ito para lang sa kaalaman nyo, alam nyo bang medyo yung pusa, yan, takot yung mga masasabi natin na, for example, ahas, takot yung pusa, takot yung ahas sa pusa kasi pag nakalmot sila, masakit. Tapos meron din tayong nakikitang videos na yung buhaya o yung mga crocs, sinasampal lang ng pusa. So, dahil sa nangyayari na to, parang sinasampal sila ng pusa, itong mga buhaya na to. Buhaya ba o buhaya? Siyempre, dahil nga kinakalaban mo yung amo nila na si Romualdez, pag-iinitan ka talaga, Kong Miao. Hindi pa pwedeng gawin mo lang yung gusto mo dyan sa Congress o yung mag-ingay-ingay ka dyan o magsigaw-sigaw ka dyan patama dito kay Romualdez. Hindi pa pwede yan. Kailangan maturuan ka ng leksyon at gusto nga nila tong patahimikin pero ewan ko kung mananahimik to. Panoorin natin tong balita na to. Pero bago ang lahat, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-like at mag-share ng ating mga videos. Paki-follow din po ang aking Paring RJ na Facebook page at ganun din po ang aking TikTok account na Paring RJ Banateros. At wawarningan ko lang po kayo dahil naririnig nyo naman siguro na ngongo tayo. Baka mamaya bigla tayong mabahing, biglang maubo. Pasensya na agad, ha? Okay, panoorin na natin to. Itinuturing ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno na inciting to sedition o pang-uudyok ng sedisyon ang ilang post ni Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Hindi naman siguro kasi ay mga post niya naman parang ewan ko kung tama ako o mali pero yung mga post niya parang alam mo yon yung pinapakita niya na hindi lahat ng nandyan sa Congress o hindi lahat ng masasabi natin na kongresista talagang nauuto ni o na tao ni Romualdez. Kumbaga siya nagpapakita na hindi kami lahat kami, hindi kami yung mga nandito, hindi lahat hawak ni Romualdez. May sinabi pa nga si Tiangco na may nakakasabay siya sa sabi ni Tiangco to may nakakasabay nga ako sa CR At sinasabi sa akin, boss, ang tama yung ginagawa mo pero pasensya ka na, hindi ka namin masasamahan. Dahil pag sinamahan ka namin, ay yari yung namin, pondo namin. At kami ang mababato, kami ang maapektuhan pag nagalit sa amin si boss, speaker. Ibig sabihin, etong si Kiko o itong si
Kong Miao, eh hindi natatakot kung tanggalan siya ng budget o tanggalan yung district niya ng pondo. Wala siyang pakialam, basta masabi niya lang yung totoo. Alam nyo, sasabihin pa dito medyo may tama daw to eh. Okay, nakikita natin na medyo parang weird. Weird nga tong tao na to. Kahit ako nung una nakita ko, ano ba to? Eh hindi naman natin maiiwasan kasi bata pa, 26 years old lang to eh. At kahit naman papaano, eh kita nyo naman, kahit may tama yan, sabihin na natin may tama o kung hindi natin sure kung meron talaga. Kung may tama man yan, at least nagsasalita kaysa sa inyo. Na mga walang tama, ay putya na. Ang ginagawa nyo lang ay kung ano-ano. Sa kanyang social media page kamakailan, kabilang narito ang post ng kongresista noong September 12. Kaya, wag niyong sunugin. Gayun, Sabi niya kasi noong nakaraan, wag niyong sunugin ng Congress. Hindi naman parang... Kasi kung, ewan ko kung tama ako mga pare, kung inciting to sedition yun, dapat sunugin niyo yung Congress pero hintayin niyo muna kaming umalis. Sabi niya, wag niyong sunugin. Ewan ko kung tama. Kasi parang talagang ang lumalabas dito, pinag-iinitan lang to si Barzaga. Eh, ikaw ba naman, sabi nga ni Cheese Escudero, di ba? The name that you cannot be mentioned, eh, panay mention siya. So, talagang dadalihin to si Kong Miao. ng post nito kahapon, September 15. Chairperson ng National Unity Party si Congressman Puno at dati nitong kapartido ang neophyte lawmaker na nagbitiw na rin sa pagiging House Assistant Majority Leader. Anya, hindi rin nila nagustuhan ang ginagawang pangiinsulto ng kongresista sa cabinet members at maging sa Senate leadership. Oh. Bakit bawal ba yon? Bawal ba yon? Hindi ko alam kung pwede yon o bawal Eh, yun nakikita niya eh. Buti nga ito nagsasalita eh. Buti nga ito nagbibigkas eh. Nakikita niya yung mga mali. Eh kayo, ano nakikita nyo? Ay! Wala pala kayong makita kasi may mga tapal na yung mga mata ninyo. Yan ang problema. Inungkat din ng NUP chairman ng mga dating social media post ni Congressman Barzaga ano naman? Laswa. Gayon din ang magarbong pagpapakita ng kayamanan. Ano Gusto naman? nito, plano na nilang maghain ng ethics complaint laban kay Congressman Barzaga. Alam ko may mga negosyo tong mga Barzaga diyan sa Dasmariñas eh. May mga negosyo, meron din mga tsaka yung tatay nito kongresista, dati ng kongresista si PD Barzaga. So matagal na tong silang mayaman talaga. Eh at least yan pinapakita niya. Eh kayo ba, pinapakita nyo yung yaman nyo? Even if I know and many of us believe he is not well, Oh, 'di ba? He is not well. we believe he still must be called account for his behavior because otherwise, then there will be a double standard. Di ba? There will be a standard for those that are not well, like him, and another standard for those like us who are well. But Oh. Patingin nyo well kayo na hindi kayo nagsasalita sa nangyayari dyan sa loob? O mas mabuti na yung mga may sabihin na natin may konti, kaysa na at least nagsasalita ng totoo, tunay. Eh kayo, anak ng tinapa, nakikita nyo nang may mali dyan. Tahimik pa kayo eh. Oh. Sinong mas ngayon? Sinong mas okay? Yung matino na walang ginagawa o yung may konti na may say? Ikaw Puno halatang halata yung tahol mo tahol ka ng tahol Diba? Medyo niya pa eh. Medyo dinowngrade niya pa yung tao. Okay lang, sige. Kung hindi siya kung medyo may may problema. Pero kaysa naman sa inyo na talagang wala na talagang masabi kung ang dami-dami nyo na dyang katarantaduhan eh. Alam na ng taong bayan, wag nyo nang wag kahit hindi magsalita yan si Kiko Barzaga, kahit manahimik yan, alam na ng taong bayan na puro kayo katarantaduhan dyan. Oh, di ba? will be held to account for this kind of behavior. One standard, everybody. If you're in Congress, you are presumed sound of mind.
Kahapon habang may sesyon sa plenaryo ng Kamara, nakuhanan ng Na ano to napikon, tinamaan, o kaya inutusan ni Tamba na, "Uy, ayusin nyo yan masyado na ako nasisira dyan Lagi na nagsasalita yan, yung bata na yan. So, ayusin nyo yan." Nangyayari, bakit may sounds? Kailang ayusin ko lang ng tinapay, may sounds Yon. si Representative Barsaga na nag-iikot at nakikipagkamay sa mga kongresista. Sa kanyang social media post, kumanta pa ito habang dumadalo sa sesyon. Tayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. O, tayo naman daw. O, tayo na, para napapahiya yung mga gago, no? Diyan sila nababad trip. Diyan sila nang gigigil dito kay Kiko. Kasi, tayo na, harap-harapan silang binabarag tayo na, kantahin mo ba naman yung upuan na para sa mga korap na politiko? Baka mamyaw-meow-meow. Mamyaw-meow-meow ang pudya. Ewan ko basta nakakatawa to nakakatawa. Hindi ko alam, nakakatawa lang. Pero okay din Tayo na. Kaysa naman, okay na tong talagang mukhang payaso na nandyan sa Congress kaysa yung mga matino yung nagpapanggap na matino pero sa totoo lang payaso. Meron nga dyan sa sa Senate payaso Yung Senate President, tayo nang yan. Pero yun may isang video yan na mas marami pang natulungan yung noontime show kaysa sa ating mga senador. Puta yun. Yung pwedeng sabihin nyo, senador ka gago ang puta. Wala nang pakialam kung kung masira yung pagkatao niya basta. Tapos sasabihin tuta siya ni tuta niya si Tamba, si Romualdez. Ikaw ang tuta. Ang mga aso na to tahulan ng tahulan Gagagalit dun sa pusa Meow, 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 meow. Magbabago na ang House of Representatives. We will bring justice into this corrupt system. Oh, yun Puta, nagalit kayo doon? Mga kongresista, nagalit kayo doon sa sinabi niya? Baka mamamyaw, meow, meow. We will bring justice to this corrupt system. O, nagalit kayo doon? Tangin na mga korap kasi kayo. Ayon kay Representative Puno, nangangampanya umano si Congressman Barsaga para maging House Speaker. Alam nyo, eto sa tingin ko lang naman, hindi naman niya, alam niya nang walang number siya, alam niya wala siyang panama dito kay dito kay Zandro, putangin na to. Charis yan Kumbaga, ang tawag dito, nag-iingay lang sa mga nangyayari sa loob. So, pinapaingay niya lang yung, alam mo yun, pinapaingay niya lang yung sitwasyon, pinapaingay niya yung nangyayari para nga naman hindi matabunan. Na mga, alam nyo na, syempre, idadivert na naman yan. Alam niya yan na hindi siya mananalo at wala siyang panama dyan. So, ang tingin ko lang dito, pag-iingay lang niya to, para hindi to maiwan yung issue na to. 'Di ba? Kita naman natin na talagang mayat maya o talagang every time na magpo-post si Kiko talagang uwiwindang sila Pumasok din ito sa kwarto ni House Majority Leader, Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Pumasok siya sa opisina ng Majority Leader. Sinara niya yung pintuan. Tapos sabi niya, everybody sit down. No? I want to tell you about my plans for what to do with Congress. Sabi niya, I'm running for Speaker. Ikaw, sabi niya, if you will join me, I will make you Deputy Speaker. Nagulat lahat doon. Ano naman? Wala naman Ayaw nyo yun? Yan ang problema sa inyo. Ayaw nyong nauungusan kayo ng mga nakakabata o yung mga masasabi natin na mahihina. Diba?
O gusto nyo, kayo-kayo lang talaga ang humahawak dyan sa speakership. Hindi nyo bibitawan yan. Alam naman natin na hindi bibitawan ni Romualdez yan. O, magkakaroon ng palitan pero ang mangyayari si Sandro pa rin. Puta, parang walang walang nangyari. Ganun pa rin. Ipapalit nyo si Sandro. Mas okay na tong si Barsaga na medyo medyo may konti. Sabi mo nga, na hindi well. Puta, ano mas gusto nyo? Yung matino na puta-kurakot? Masyado. Si majority leader, siyempre, was the gentleman that he is, pinabayaan lang siya. Dito, kung walang sa session hall, sa plenary, umiikot siya ngayon, is campaigning to be speaker. And sinasabi niya, he is going down to declare all seats vacant, mga ganyan-ganyan. Bakit? Alam nyo, natatakot lang tong mga to eh. Bakit takot kayo na mapalitan na hindi makapasok si Sandro o hindi mapalitan ni Sandro si Romualdez? Ganon ba yon? Natatakot kayo? Kasi pag ginawa niya yan, pag nanalo o pag naging House Speaker to si Barsaga, putya lahat kayo mapapalitan. So ang mangyayari, lubog na ang negosyo ninyo. Ganun ba yon? Parang natatakot kayo na mawala sa posisyon yung mga amo nyo. Para nga naman, kasi pag si Barsaga, putya lahat siguro kayo tanggal dyan. Diba? Kasi siya lang, isipin nyo, siya lang ang nagsasalita ng mga patungkol dyan sa speaker. Kayo, tahimik kayo lahat. Pinagtatanggol mo pa. Diba, Puno? Pinagtatanggol nyo pa si speaker. Halatang halata naman kayo eh. Ay, nako. Huwag naman masyadong pahalata. Sinasabi niya na, alam mo, for us who are there, na, di gawin mo yung gagawin mo, pero, parang wala sa lugar, parang hindi dapat actions ng mga congressman na maayos ito. Anong action ng congressman na maayos? Yung makihalubilo o yung tawag dyan, makikomisyon dun sa mga kontraktor? Ha? Puno? Ano? Sir, pakisagot. Ano bang mga ng congressman? Ano ba dapat na action? Yung makisama dyan sa pangungurakot? Ha? Matangina. Ang kakapal ng mukha ninyo magsabi ng ganyan. Kayo-kayo yung mga animal dyan. Wag na kayong magmalinis. Wag na kayong sabihin nyo na di piso, di numero yung galaw ninyo. Puta, lahat kayo dyan, mga baboy. Diba? Yung budget ng ginawa nyong katarantaduhan. Yung ni speaker, yung pagpirma sa impeachment ni VP Sara, may mga sinasabing 50 million daw. Daw, di umano. Pag pumirma ka, okay yung distrito mo. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng budget. Sabi rin niya ni Frasco, di ba? Na wala akong magagawa dun sa campaign. Wala akong magagawa, mga kababayan. Kailangan kong pumirma sa impeachment ni VP Sara. Bakit? Kasi pag hindi ako pumirma, ang mangyayari, mawawalan tayo ng proyekto. Pag-iiwanan tayo. Ayan ba yung matinong sinasabi mo na kongresista? Ganun ba? Mga animal pala kayo eh. Giit pa nito, may pauna na umanong babala sa kanila ang ina ni Congressman Barsaga na si Dasmariñas Cavite Mayor Jenny Barsaga. Anak din ng kongresista ng yumaong mambabatas na si Elpidio P.D. Barsaga na naging presidente ng NUP. But then si Mayor Jenny called up our Deputy Secgen and told him, huwag niyong bigyan ng maraming assignment yan kasi hindi natin alam kung ano mangyayari. Wala namang sinabing Huwag lang bigyan ng maraming assignment kasi bata pa yan. Ano ba? Ganun lang kasimple yun. Wala naman sinabi na yung pinapalabas ninyo na dahil hindi well o hindi okay kaya wag bigyan ng hindi naman sinabi ni Mayor Jenny na gano'n.
Batay sa rules ng House of Representatives, maaaring patawan ng parusa ang sinumang miyembro nito sa pamamagitan ng rekomendasyon ng Ethics Panel, posibleng pagsabihan ng House member o kaya naman ipatawan ng suspension o expulsion. Sa isang social media Patawan post, nyo. iginiit naman ni Congressman Barsaga na nagkakamali si Congressman Puno at siya ang nananawagan ng kapayapaan. Oh, 'di ba? Kasi kaya nagkakagulo yung mga Pilipino, kaya nagkakagulo yung taong bayan kasi sa ginagawa ninyo. Hindi sa ginagawa nito ni Barsaga. Wala namang ginagawa yung ano na yun yung mama na yun 'Di ba? Nagpo-post lang siya ng mga hinaing niya. Kayo, bakit nagkakagulo? Bakit nagagalit o iba na yung ano ng taong bayan? Kumbaga, inis na sila. Nagbabadya na yung gulo dahil sa katarantaduhan ninyo dyan sa Congress. Katarantaduhan yan ni Speaker. Diba? O insertion kayo ng insertion, kung ano-anong pinaglalagay nyo dyan. Blanco yung bycam, nakalimutan na nga yun. Pagdating sa GAA, ang lalaki na nakalagay. O ano, dyan naiinis ang taong bayan, hindi dun sa sinasabi nito. Layo rin umano si Representative Puno sa karaniwang mamamayan kaya hindi nito naiintindihan kung hanggang saan kayang lumaban ng isang inaaping mamamayan Oh. para sa katarungan. Rosa Licos, UNTV So, ang News and sinasabi niya Rescue. dyan, Diyos ang ang sinasabi ni Kiko dyan, hindi natin alam yung simpleng mamamayan o yung taong bayan kung ano yung galit nun. Baka mamaya, pag napuno na yung mga yan, putya, magkagulo na tayo. Hindi mo naiintindihan kasi mayaman ka. Diba? Hindi mo naiintindihan kasi hindi ka naman dumaan dun sa kahirapan o yung sa nararanasan ng taong bayan. Diba? Isipin mo na nga nagkakaroon na ng pagbaha sa Pilipinas, diba? Dahil sa flood control, tapos malalaman ng mga Pilipino, putya, yung mga kongresista pala, ang may kagagawan kung bakit nagkakaroon ng substandard at saka ghost project dyan sa mga flood control na yan. So magkagalit talaga. Ayun yung punto ni Barsaga. Wala kang alam. Dahil ang alam mo, sumipsip doon sa amo mo. Animal ka pala Yan ang problema sa inyo. Puro lang kayo sipsipan. Ano ginagawa nyo dyan? Kaya nga kayo nandyan sa Congress para pagsilbihan yung mga mamamayan. Pagsilbihan ng taong bayan, ayusin ang Pilipinas. Puta, anong ginawa nyo? Puro lang kayo katarantaduhan dyan. Puro lang kayo pagbabago ng budget. Mukha kayong mga pera mga animal. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at